Sa video na ito, ating silipin ang 10 pinakamatibay na infrastructure project ng gobyerno sa Pilipinas. Mga proyektong may malaking epekto sa ating bansa. Kasama rito ang mga mega projects ng programa na Build, Build, Build. At sa buong version nito, Build Better More. Ano nga ba ang mga proyektong ito? Kaya mga ka-amazing, simulan na natin. Number 10, Samar Pacific Coastal Road. Ang proyekto ay isang coastal road sa Northern Samar na mahigpit na konektado sa flagship infrastructure projects ng gobyerno. Nakapaloob ito sa listahan ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH bilang Priority PPP Project. Bilang isang coastal road, may malaking importansya sa pangangalaga sa likas na kalikasan at sa pagpapabilis ng paggalaw sa mga rehiyon na dati mabagal maabot. Ang pangunahing detalye, ang Phase 1 ay 11.607 kilometers. May linya ng kalsada at tulay. Inaugurated noong July 14, 2023 para sa unang bahagi. Ang unang layunin ay mapabilis ang paglalakbay at maging matibay ito laban sa bagyo at sa kung anumang darating na sakuna. Hindi lang ito basta kalsada. Ginawa ito sa isang mapanganib, coastal at bagyo-prone na rehiyon. Kaya't ang disenyo at pagpapatupad ay may kasamang resiliency features. Bagaman nasa number 10 ito sa listahan, nagbibigay ito ng magandang halimbawa ng matibay na infrastructure sa kung saan dati mahirap ang access. Number 9, Davao Samal Bridge o mas kilala sa tawag na Samal Island Davao City Connector. Bakit ito kabilang? Ito ay isang malaking tulay na may habang 3.98 kilometers na nagkokonekta sa mainland Mindanao o sa Davao City at Samal Island. Kasama sa flagship program ng gobyerno bilang bahagi sa pagpapabuti ng physical connectivity. May advanced na disenyo, cable stayed, malaking main span, mataas na navigation clearance, kaya may elemento ng tibay sa engineering nito. Ito ay nagkakahalaga ng 23 billion pesos at ang target completion ay 2027. Ang layunin ng infrastrukturang ito ay mapababa ang oras ng biyahe mula Davao City papuntang Samal Island, mula 30 minutes sa ferry boat patungo sa 5 minuto gamit ang bagong tulay na ito. Ang tibay at hamon, matibay sa engineering design at connectivity. Hamon naman ang environmental impact, katulad ng coral reef concerns at rights of way. Kahit may hamon, ito ay malaking hakbang para sa rehiyon ng Mindanao. Number 8, Metro Manila Skyway Stage 3. Bakit ito kabilang? Isa sa mga nagpasimula ng malaking elevated expressway project sa Metro Manila para sa decongestion ng traffic. Natapos ito noong January 15, 2021. Ito ay parte ng Network Expressway ng Build, Build, Build program. Tumutulong ito sa mas mabilis na transportasyon sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Ang elevated expressway sa isang urban ay siksik na lugar tulad ng Metro Manila ay nangangailangan ng matibay na pundasyon, mahusay na drainage at tamang maintenance. Kaya karapat dapat itong mabanggit bilang matibay na infrastruktura. Number 7, New Manila International Airport. Bakit ito kabilang? Isa sa mga mega airport project ng bansa na may malaking saklaw. Pagpapalawak ng kapasidad para sa pasahero, kargamento at logistics. Nakasentro sa modernisasyon ng transport infrastructure at pagpapabuti ng koneksyon ng bansa sa mundo. Kasama rin sa listahan ng Build, Build, Build as isang airport project. Ang layunin ay makatugon sa dami ng pasahero, modernong terminal at air cargo facilities. Ang mga mega airport ay hindi lang runway at terminal, kundi
Kaya ang resiliency at tibay sa mga sakuna. Kaya ito ay isang matibay na proyekto para sa Pilipinas. Number 6, Metro Manila Subway. Isang malaking urban rail transit project sa Metro Manila na may layunin na bawasan ang matinding trapiko at palawakin ang public transport system. Underground at elevated components, nangangailangan ng mataas na engineering standard para sa tibay. Kasama sa Build bilang rail transport project. Target na makapagbigay ng alternatibong transportasyon sa Metro Manila na matibay sa pang-araw-araw na operasyon. Sa isang bansa kung saan maraming natural hazards katulad ng lindol at baha, ang subway project ay kailangang magdisenyo para rito. Kaya habang nasa number 6 ito, malaking kontribusyon ito sa matibay na infrastructure. Number 5, Iloilo-Capiz-Aklan Expressway. Isang intra-island expressway sa Panay, Iloilo, Capiz, Aklan, na magpapabilis ng transportasyon at logistics sa Western Visayas. May modernong disenyo na may elevated viaduct at tunnel sections kaya may tibay sa engineering. Habang propose pa rin, ito ay bahagi ng priority list ng DPWH para sa PPP projects. Ang layunin nito ay makabawas ng oras ng biyahe at mapalago ang turismo o ng Boracay access at kalakalan sa rehiyon. Kahit hindi pa ganap na tapos, ang pagdedesisyon na gawin ito bilang expressway ay pagpapakita ng pagpapahalaga sa matibay na transport infrastructure sa rehiyon. Kung magagawa ng tama, magiging modelo ito sa Panay. Number 4, Laguna Lakeshore Expressway Dike. Isang kombinasyon ng expressway at dike para sa Laguna de Bay area. Nagbibigay ng flood mitigation, transport corridor, at ganito ang klaseng proyekto na may multi-purpose infrastructure, transport, disaster resilience, kaya matibay sa maraming anggulo. Ito ay may proposed length na 47 kilometers, 6-lane dike highway. Ang layunin nito ay bawasan ang traffic mula Taguig, Muntinlupa papuntang Laguna at may proteksyon laban sa baha sa western shore ng Laguna de Bay. Ang pagiging multi-purpose o transport flood control ay nagpapakita ng matibay hindi lang sa pisikal kundi sa kakayahang tumugon sa sakuna. Kahit may mga hamon sa pagpapatupad, ito ay may malaking potensyal. Number 3, Central Luzon Link Expressway, CLX. Isang modernong expressway project sa Luzon na may malaking saklaw at koneksyon sa mga rehiyon. May nakumpleto na bahagi noong July 15, 2021, kaya hindi puro planuhan pa lang. Ang layunin nito ay mapabilis ang transportasyon at ma-decongest ang mga pangunahing ruta sa Luzon. Ito ay may koneksyon sa iba pang expressway ng bansa, kaya may multiplier effect sa ekonomiya. Ang expressway na ito ay naglalarawan ng matibay na sense ng matagal, malawak at may malaking epekto sa connectivity. Kaya ito ay nasa number 3. Number 2, North Luzon East Expressway. Isa sa mga priority projects na nakalista sa DPWH bilang PPP priority. Nakatuon sa Luzon Norte at may malaking epekto sa regional development at mobility. Bagaman nasa development or preparation pa ang ilang segment, inclusion sa priority list at role sa connectivity ang nag-elevate nito sa listahan. Magbibigay ng alternatibong ruta sa lumang highway, magbabawas ng oras at transport costs. Ang project na ito ay may malaking saklaw. May strategic location sa Northern Luzon kaya ito ay matibay sa pananaw ng infrastructure investment at pambansang pag-unlad. Number 1, New Manila International Airport. Ito ang pinakamatinding project sa listahan sa sense ng laki, epekto at potensyal na pagbabago sa Pilipinas. Isang bagong international airport,
magpapataas ng kapasidad, modernisasyon ng connectivity ng Pilipinas sa mundo. Kasama sa programa ng gobyerno bilang isang mega project ng Build, Build, Build at Build Better More. Ang laking saklaw nito ay may implikasyon sa ekonomiya ay malalim. Turismo, logistics, trabaho, reforma sa transport system. Ang layunin nito ay magdagdag ng kapasidad ng pasahero, cargo, modernong terminal at runway. Mapapababa ang congestion na umiiral sa airport. Bagaman wala pa sa full operational stage, ang plano, investment at diskarte nito ay nakatutok sa kahabaan ng panahon, isang matibay na pamumuhunan. At ito na nga ang ating 10 pinakamatitibay na infrastructure projects ng gobyerno sa Pilipinas. Mula sa kalsada sa Samar, tuloy sa Mindanao, expressway sa Luzon, hanggang sa mega airport na magpapasulong sa bansa sa susunod na dekada. Sa pagpili ng mga proyektong ito, hindi lang natin titingnan ang pisikal na tibay, kundi pati ang lawak ng epekto sa lipunan, ekonomiya at resiliency ng ating bansa sa harap ng mga hamon tulad ng lindol, baha, trapiko at pag-unlad. Kung nais mo ng mga ganitong klase ng video, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka kapag may mga bago tayong video katulad nito.